Tanggalin na ang RPMS at dadagan ang sahod para sa mga guro, ayon sa mambabatas. Ikinatuwa ni ACT Teachers Party List Representative. Magandang araw po mga kaguro. Tanggalin na ang RPMS at dadagan ang sahod para sa mga guro, ayon sa mambabatas. Ikinatuwa ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro noong linggo, ang hakbang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na streamline ang Results-Based Performance Management System o RPMS at Performance-Based Incentive System o PBIS ng gobyerno sa pamamagitan ng Executive Order No. 61. Gayunpaman, inulit niya ang panawagan ng kanyang grupo na ganap na alisin ang RPMS para sa mga guro. Sinusuportahan namin ang pag-review sa mga bureaucratic performance management system na ito, na nagpabigat lamang sa aming mga guro ng mas maraming papeles, sa halip na mapabuti ang kanilang kagalingan at kalidad ng pagtuturo, sabi ni Representative Castro. Gayunpaman, pinaninindigan namin na ang RPMS para sa mga guro ay dapat na ganap na i-abolish ng gobyerno. Ang sistema ay pangunahing may depekto dahil nagpapataw ito ng hindi makatwirang mga kahilingan sa ating mga guro na sobra sa trabaho at kulang sa sweldo. Nananawagan din kami para sa pagpapawalang bisa ng Strategic Performance Management System, SPMS, na nag-uugnay sa pagganap ng empleyado, sa pagganap ng organisasyon para sa halos parehong dahilan, dagdag niya. Binanggit ni Representative Castro ang House Resolution 64 na inihain ng ACT Teachers na nananawagan ng komprehensibong ulat sa pagpapatupad ng RPMS at performance-based bonus policy sa Department of Education. Matagal nang nagrereklamo ang aming mga guro tungkol sa mabibigat na mga kinakailangan sa dokumentasyon, hindi makatutuhanang mga target, at diskriminasyong mga bonus, na nakabatay sa pagganap sa ilalim ng sistemang ito. Panahon na para makinig tayo sa kanilang mga hinaing, at lansagin ang mga mapatakarang ito, giit ng mambabatas. Ang RPMS ay nag-aatas sa mga guro ng pampublikong paaralan na magsumite ng malawak na dokumentasyon tulad ng mga lesson plan, kagamitan sa pagtuturo, at mga portfolio, upang suriin ang kanilang pagganap batay sa mga pamantayang itinakda ng mga kautusan ng DepEd. Gayunpaman, maraming mga guro ang pumupuna ng karagdagang workload sa itaas ng kanilang mga nakakatakot na trabaho. Sa halip na mga dehumanizing metrics, dapat nating pagtuunan ng pansin ang pagbibigay sa ating mga guro ng disenteng sweldo, lalo na ang 50,000 entry level para sa mga guro, mas magandang learning environment para sa mga estudyante, at sapat na operational funding para sa mga pampublikong paaralan, pagtatapos ni Representative Castro. Kung meron man kayong mga komento tungkol sa mga isyong ito, maaari kayong magbigay ng mga reaksyon sa comment section na makikita sa ibaba ng bidyong ito.